Ngayong tanghali tayo po'y mapala dahil makakasama ho natin ang tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, yung TUCP Party List at syempre isang legislative officer din sa Kongreso, si Ginoong Carlos Miguel Oñate. Carlos, magandang tanghali. Welcome sa El Pueblo Publico, si Ryan po ito. Magandang tanghali din po sa Ryan at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Mahigit 5 milyong Pilipino, Carlos, ang tinatawag nating mga umaasa doon sa kakatiting na minimum wage natin na matagal nang humihingi ng tulong na mabigyan ng aumento. Kasama ba ang sektor ng mga manggagawa dito sa tinatawag na proyekto at programa ng pamahalaan para kahit papano maibsan yung bigat ng epekto ng problema natin sa presyo ng petrolyo? Kasamaang palad po yung higit 5 milyon na tinutukoy nyo po. Ito yung tinatawag natin mga minimum wage earners. Unfortunately, wala pa sila doon sa mga priority sectors na dapat tulungan ng pamahalaan. No? Kung makakita nyo, yung mga manggagawa natin sa transport sector na unang tinamaan ay talaga namang nabigyan na at katuloy na binibigyan ng fuel subsidy. Ngunit yung ating mga manggagawang minimum wage earners na naglalaro lang yan from 411 pesos sa Bangsamoro, pinakamataas na sa Metro Manila na 695 pesos, sila po ay wala pa ni plano na mabigyan po ng ayuda. Kaya nga kami sa TUCP ay nananawagan na mabigyan sila ng 5,000 na monthly minimum wage subsidy. Dahil hindi kami makakapayag na kahit man lang sa ngayon na wala pa namang in-session ng Kongreso, kaya hindi pa maipasa kaagad yung hinihingi nilang 200 na aumento sa sweldo, in the meantime, dapat po mabigyan ng some form of assistance yung ating higit 5 milyon na minimum wage earners. Yun na nga ang problema natin Nasabay pa tayo doon sa session break. Pero may deklarasyon na ng National Energy Emergency. Anong nakikita ng TUCP? Kasama ba dito sa Uplift Committee and Program yung pagbibigay ng konsiderasyon sa mga manggagawa? Unfortunately, dyan ho sa Executive Order number 110 na nag-declare ng energy emergency at gumawa ng Uplift Committee, ni Department of Labor and Employment niya, hindi membro ng Uplift Committee. At meron ding kakulangan, wala ring detalye kung paano makakatulong doon sa ating mga ordinaryong manggagawa, yung mga arawan ng sweldo, dahil ang na-repair lang doon sa executive order, yung mga manggagawa lang ho natin sa transport sector. Kasi naman na hindi naman tinatamaan, pati actually pinag-usapan natin dito, minimum wage earners pa lang. Correct. Pero pati ating mga middle income earners, tinatamaan din naman sila nitong 4.1% na inflation At ito, Sir Carlos, patong-patong ito. So ano ang proposal ng TUCP? At dito sa proposal nito, anong nakikita ninyo na matatawag nating low-hanging fruit na po pwedeng aksyonan agad-agad ng gobyerno? Opo, yung ating wage subsidy pa rin, kinumpute na namin. Kunwari, bigyan natin yung 5 milyon, ang tigpa 5,000. Ito po ay magkakalaga lamang ng mga around 10% lamang nung entire national budget natin for the Middle East crisis response. Kaya hindi namin makita yung dahilan bakit hindi ma-roll out at hindi aminin ng gobyerno na kailangan talaga ng tulong ng ating mga minimum wage earners. Isa pang low-hanging fruit na nakikita natin, especially not only for our minimum wage earners pero sa middle income earners natin, yung ating mga GOCCs, wini-welcome natin, tumugon na yung GSIS. Pero paano naman yung SSS Pag-ibig na makapagbigay man lang ng mga zero interest or low interest calamity loans as well as yung monthly loan amortization. Correct. Ay wag muna singilin sa mag-moratorium muna. Alam mo, malaking bagay yan kasi lalo ngayon, sasabay pa yung pagtaas ng presyo ng kuryente. Carlos, ano? So, tama po kayo, Opo. Yung sinasabi niyo po, yung kuryente, susunod, yung sa presyo ng pagkain, actually, hindi na maiwasan talagang tataas yan kasi ang transportation cost pa lang, yan ang diretsa na maapektuhan yan. At no less than the Philippine Statistics Authority, PSA, nagsabi, yung piso po natin noon, ang halaga ngayon ay 75 centavos na lang. So halimbawa, kung ikaw ho ay minimum wage earner dito sa NCR, Metro Manila, 695,
ang purchasing power nyo na lang po ay nasa 500 pesos na lang. Mhm. So talagang ito po ay sunod-sunod na doble dagok po doon sa ating mga manggagawang minimum. Unfortunately, hanggang ngayon po nga yung ating mga manggagawa. Ang next good question siguro, Carlos, na pwede nating itanong sa inyo kasi yung mga kababayan natin, lalo na sila Tita Presi, ayan, sila Ma'am Daniela na nanonood sa atin, may mga kababayan tayo na umaasa that after dinggin sa Kongreso, yung pagtanggal nitong excise tax na maaari sanang makapagbigay ng agad-agad na epekto sa atin at yung pagbawas ng value-added tax doon sa mga lahat tayo merong VAT sa kahit anong binibili natin. May nakikita ba kayong liwanag dyan, Carlos? Opo, yun doon dapat sa ating excise tax kasi naipasa na yan, napirma, naging batas na yan. Ang kinakailangan na lang dyan, mabilis ang aksyon. Pero ang hinihingi namin sa Pangulo, hindi lang naman tapyasan, kundi tanggalin na ng buo muna, isuspinde yung excise tax. Dahil kung yan po ay tatapyasan lang, maliit lang din po ang impact niyan. Sa usapin naman po ng value-added tax, no, hindi nga natin maintindihan, yung ating sweldo, binubuwisan na. Lahat Correct. ng bibilin natin gamit yung ating sweldo, bubuwisan pa rin. So Correct. napaka-excessive nung taxation po natin. Kaya meron kaming panukala dyan sa usapin ng value-added tax. Nakafile kami sa House of Representatives. Natanggalin man lang yung 12% VAT dun sa ating electricity bill. Kasi yung sa kuryente, napakataas na ng presyo ng kuryente, tapos pinapatawan pa ng VAT. And we must also remember, dun ho sa ating mga manonood, yung mga gas company, sinasabi natin, tubong lugaw sila. Ngunit hindi lang po sila ang tubong lugaw dito. Pati ang gobyerno, tubong lugaw. Kasi kung tumataas ang presyo ng mga bilihin, tumataas din po yung 12% VAT na halaga. So kaya kami ngayon nananawagan din tayo, no, bukod doon sa excise tax, tignan din natin, no, bawasan yung VAT o tanggalin yung VAT doon sa mga basic commodities para naman wag na nating buwisan yung mga bagay na kahirap-hirap, no, goods and services na halos magbuwis buhay yung ating mga manggagawa para makapagbayad man lang. Ang tanong, Carlos, habang ang TUCP at ang Kongreso ay may mga iba-ibang measure tungkol sa bagay na yan, ano ang response ng ating economic cluster managers dito sa bagay na ito? Kasi syempre, different perspective. Ano ang sinasabi nila? Unfortunately, yung ating mga economic managers naman, ang killing naman yan usually is with the private sector, especially with the big businesses. So come to think of it, no, more than a month na tayo dito sa Middle East crisis. Correct. Ang Oo. isang sektor na hindi pa rin naipupulong ng economic managers man lang natin at ng ating Pangulo, yung ating mga manggagawa. So, it appears to us na nasa list of our priorities yung ating mga manggagawa, even if no less than the DepDev na ang nagsabi na in the worst case scenario, we will have double-digit inflation, we will have massive unemployment, and yet, at the end of the day, wala pa rin pong konkretong tugon, kahit man lang konsultasyon doon sa ating labor sector, yung ating economic managers, or even yung palasyo. Yun po yung nakakadismaya, especially sa panahong ito. Carlos, i-highlight ko lang, no, habang si Ma'am Judith Cleto nakikinig sa atin, tama ba yung pagkakarinig ko? You are not included in the discussion table ang labor sector? Opo, no, dito sa Middle East crisis response, wala talagang consultation, no. We called for nung nagsabi ang palasyo na magkakaroon ng crisis committee, we called for workers representation. And even if wag na nating pag-usapan yung sectoral representation, ilagay man lang yung DOLE kasi yan ang dapat tumitindig para sa manggagawa sa gobyerno. Wala rin doon sa uplift committee or kung ano mang committee na yan, and no less than the Department of Labor and Employment belatedly only consulted, not exclusively the labor sector. So kaya tingin namin, kaya ganito yung nangyayari sa atin sa krisis na ito, naiiwan yung ating mga manggagawa kasi hindi man lang afterthought yung manggagawa, talagang hindi naisipan yung ating mga manggagawa, lalo yung bukod pa doon sa mga manggagawa sa ating transport sector. Ang isa pang problema natin, Carlos, habang si Tita Nelia Balana at si Kuyang Johnny Defensor sa Tanay ay nakikinig sa atin, binabanggit mo kanina yung DOLE. Sa assessment ninyo, over the past couple of months, magto 2 months na itong problema natin sa presyo ng produktong petrolyo at next week may inaasahang katiting na rollback. May maganda ba grado ng DOLE sa sektor ng manggagawa sa panahong ito?
Ay definitely no, hindi napakaganda no, hindi lang kulang kundi baka bigyan ng bagsak ng ating mga manggagawa yung grado ngayon ng Department of Labor and Employment. Alam niyo po yung ating mga regional wage boards, yan na nagse-set ng minimum wage natin. Actually, may kapangyarihan sila ngayon, motu proprio, reviewin. Sapat pa ba yung sweldo natin dahil grabe na yung crisis? Ang chairperson po sa lahat ng ating regional wage boards ay mga DOLE regional directors. Correct. But until now, wala po tayong naririnig na public consultation sa ating mga regional wage boards. Kasi ang sabi nila, may naglabas na sila ng mga wage orders na barya-barya ang halaga at hindi pwedeng galawin yan ng isang taon. Kaya may nalagay nga dun sa batas na supervening event. Kung meron po tayong National Energy Emergency, malinaw na supervening event yon para i-reviewin ulit, repasuin ulit natin yung mga minimum wage rates. And ngayon, papunta na naman tayo sa Labor Day. So, wala pa rin silang nakalatag na consultation, dialogue with the President ahead of Labor Day, and I think they would just be launching once again mga job fairs that are not responsive to the demands of the workers of this country. Medyo hindi na nga tayo nakahabol dyan, Carlos, kasi unang-una, yung ating minimum wage ay talagang hindi umaabot doon sa tinatawag nating yung kitang bumubuhay. Sobrang halos kalahati yung kulang natin o higit pa sa kalahati, no? Pangalawa, yung sinasabi nga natin, sa probinsya, yung mga kababayan natin, iba na rin ang nararamdaman ngayon kasi mas mataas doon yung presyo ng langis, Carlos. Tama po kayo, no? Matagal ng kalokohan itong sistema ng regional wage board natin. Kagaya ng binanggit nyo, talagang kakarampot, literally nakakarampot. No, yung sa minimum wage sa NCR, yan nga kasi pinakamataas, kalahati lang nung tinatansyang living wage na 1,200. Even nga yung aumento na substantial na hinihingi ng manggagawa, 200 piso ang ibibigay sa atin, 20, 30, and then of course, no, across the regions ay napakalalayo na ng agwat at kagaya ng pong binanggit nyo, mas mahal din po ang ibang mga commodities doon. Especially if you would consider also their economic growth. Yet, sila pa rin po ay napako sa napakaliit na minimum wage. Sabihin mo na yung pinakamababa natin is 411 sa Bangsamoro. Ang purchasing power na lang po noon ay higit kumulang 300. 300 pesos kada araw. Anong pamilya po, anong pagkain ang maibibili ng 300 pesos lamang? Diyan na nga papasok yung, sabi ko nga kanina, Carlos, talagang itong problemang ito ay mag-uugat at magsasanga ng napakarami pang ibang mga problema. Siyempre, kung walang maipakain yung magulang sa kanyang mga anak, makakaisip ng mga hindi tama mabuhay lang kanyang pamilya. So, habang nag-uusap tayo ngayon, more than 1 month after this crisis has erupted, sa tingin ho ninyo, nito mga susunod na araw, ano ang path forward na maaaring magawa, hindi lang ng gobyerno, kundi ng private sector? Opo, no, itong usapin naman ng Middle East Crisis Response ay kami naniniwala, hindi naman dapat ito laging ang manggagawa ang nasasakripisyo, laging manggagawa ang nag-adjust. Kailangan din yung ating gobyerno, yung ating employer, no? Ang aming hinihiling lang po ay kagyat na konkretong response, no? Para naman doon sa ating mga employers, for the longest time, kinontra po nila yung legislated wage increase. But during a crisis, lalo po itong kinakailangan. At habang in the meantime, nawala po ito, pati yung wage subsidy mula sa gobyerno, nauna pang magkaroon ng ceasefire bago magkaroon ng assistance sa ating mga manggagawa, lalo yung minimum wage earners, lalo sa panahon po ngayon, magbigay po tayo ng mga additional na allowances, no? Lalo do sa mga employers na kaya naman. At pati yung transportation, no? Alam naman po natin, may mga service vehicles. Napakatindi ho ng pagko-commute ngayon ng ordinaryong manggagawa po. Dahil nagbabawas din ng biyahe yung ating mga manggagawa sa transport sector. Kaya kami nakikiusap din do sa mga employees, lalo yung magnaglalakihan. Huwag nyo naman na pong kuriputin yung ating mga manggagawa, no? Magpadala na tayo ng mga service vehicle, doon sa usapin naman ng work from home. Huwag nyo naman pong tipirin lang yung ating mga manggagawa, bigyan din sila ng mga internet, utilities allowance, para lahat po tayo dito makaagapay. Lahat po dapat kasi dito may ambag para yung bigat ng krisis na ito, kahit papaano
malampasan po natin at malagpasan natin ito. Tama yung sabi mo, Carlos, no? Ang problema kasi, ang laging sinasabi, ang laging pinapayuhan yung mga ordinaryong mamamayan at manggagawa na maghigpit pa kayo ng sinturon, sakal na nga eh. In this time of crisis, habang nandyan si Kuyang Alwin de la Cruz sa Pampanga at si Ate Rosa Taguig, siguro talagang kahit papano, yung mga pribadong sektor, sabi mo nga, mayroon ding konting ialay na sakripisyo, Carlos. Opo, no, lagi naman sinasabi, magtipid. Paano magtitipid ang ordinaryong manggagawa kung wala na nga siyang ipon to begin with eh. No, ang sinasabi usapin na kailangan maghigpit na sinturon, wala nang sinturon na hihigpitin eh. In fact, yung binanggit ko nga na napakababa ng minimum wage, ang ginagawa nila para maibsan, makalagpas man lang nito ay utang na eh. So walang kumbaga espasyo yung ating mga manggagawa para lalo pang mag-exert ng effort, magtipid. Kaya dito dapat pumasok na yung pamahalaan at yung pribadong sektor na tingin naman namin hamak mas mahaba ang PC, hamak mas malaki ang resources na dapat magtumulong dun sa ating mga manggagawa na talagang walang-wala na, lalo na po nitong krisis na ito. Kawawa habang si Jenny at yung kanyang mga Jenny Girls PH nanonood sa atin at yung aking may bahay na si Ensa Carlos, mayroong anunsyo ang Department of Health na hindi daw magtataas ng presyo ng gamot hanggang Hunyo. Pero siyempre, yung mga kababayan natin, pag sinabing gamot, ang problema dito sa bansa natin, Carlos, majority ng ng pagbili ng gamot out of pocket ng pasyente. At marami ngayon ang may sakit, mga manggagawa, at yung mga manggagawang katiting din ng kita, sila din ang bumibili ng gamot para sa kanilang mga kapamilyang may sakit. Anong reaksyon ninyo dito tungkol sa problema naman sa presyo ng gamot, Carlos? Opo, no, yung usaping kalusugan, napakalaking problema pa rin po niyan sa ating mga manggagawa. Not to mention, of course, yung PhilHealth na mga grievances ng ating mga manggagawa. Doon naman sa kagaya ng binanggit na commitment sa presyo ng gamot na walang magtataasan, etc. We also heard the same commitment from the Department of Trade and Industry na yung ating mga pangunahing bilihin, hindi sila tataas ng presyo. Unfortunately, ito po ay yet to be seen, no, whether this will actually translate into reality. The reality is that tayo po ay nasa energy emergency. Kung wala po tayo sa isang full-blown state of national emergency, wala po talagang kapangyarihan ng pamahalaan na ini-impose niya ng mga price ceiling, price control sa ating mga basic commodities. Kaya as of now, mga press release po ito. For the longest naman time narinig natin, hindi sila masyadong magtataas ng presyo. Pero para sa ating mga manggagawa, pagpunta nila sa butika, pagpunta nila sa palengke, makikita nila mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin. And even if sabihin mo nang hindi tumaas, kagaya nung binanggit niyo po, yung kanilang budget for kanilang health, napakahirap po nilang kinukuha dahil sa isang karaniwang manggagawa po ay kalahati or more than kalahati nung kanilang sweldo, nung kanilang budget ay nilalaan nila sa pagkain. So kakarampot na lang po unfortunately ang kanilang nailalaan dun sa kanilang kalusugan. Kaya nandito po tayo ngayon sa masamang realidad na yung ating mga manggagawang minimum, hindi lamang po yung kalusugan nila, kundi yung kalusugan ng kanilang pamilya, ng kanilang anak ang nakapasan sa kanilang likod, no? Unfortunately, once again, no, yung pamahalaan has to intervene, no, by form of assistance more than anything else. Panghuli na lamang, Carlos, habang si Rodel Dorado ang Taytay Palawan ay nanonood sa atin, nabanggit mo kanina parang hindi ka nasasapatan. Tama ba yung interpretation ko o pagtanggap ko doon sa sinasabi mo? Hindi ba sapat yung deklarasyon ng National Energy Emergency at dapat ito ay maging National State of Emergency para mas malawak yung magagawa ng pamahalaan para tulungan ang ordinaryong mga manggagawang Pilipino? Tama po kayo dyan, no? Ang pinanawagan ng TUCP very early on, no? Parang 2 weeks pa lang nung krisis sa Middle East ay magdeklara ng isang full-blown state of national emergency. Bakit? Para sa dalawang rason, no? Unang rason dyan, umabot na ng 170 pesos
kada litro yung ating diesel. At kahit na may ceasefire yan, hindi naman siya magro-rollback ng kasing taas o kasing laki nung inakyat ng presyo. Dahil kung meron kang state of national emergency, nakalagay din po yun sa all the regulation law, may emergency powers ang gobyerno to direct the operations of gas companies. Masilip magkano ba talaga ang kanilang tubo para mabawasan at ma-regulate natin yung presyo ng langis. At pangalawang pinaka-importante, meron tayong Price Act Sa Price Act, kung ang ating bansa ay nakalagay sa state of national emergency, automatic na may price freeze sa lahat ng basic commodities. Pero dahil tayo ay nasa energy emergency lamang, as if hindi ito isang economic emergency, as if hindi ito isang social emergency, ay ito po ay isang usapin lamang, sabi ng palasyo, na meron tayong supply pero mataas ang presyo. Anong halaga ng supply kung hindi ito maabot bilhin ng ating mga ordinaryong consumers? Kaya kami, nananawagan pa rin kami hanggang ngayon na kailangan ng isang state of national emergency para may sapat na kapangyarihan ng pamahalaan na matugunan ng komprehensibo itong krisis na ito. Kasi unfortunately, for the longest time nga, ang unang tinatamaan ng krisis, yung ating ordinaryong Pilipino, no? Mga manggagawa. Pero ang huling tutulungan pa rin, yun pa rin, yung ordinaryong Pilipino at manggagawa. At ito nga po yung nangyayari hanggang ngayon. On that note, Carlos, umaasa tayo na bukas makalawa makatanggap naman ng magandang balita yung ating mga kababayang matagal nang nagpapakahirap mabuhay lamang at talagang hanggang ngayon, sabi mo nga, nakararamdam na tila napababayaan pa rin ng pamahalaan. Mabuhay kayo dyan sa TUCP, Carlos. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Yan po mga ka-El-Pueblo, ang tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, si Ginoong Carlos Miguel Oñate.